At syempre, isang napagandang araw na naman dito sa Calgary, Canada, na kung saan, well, winter pa din. Hindi naman na siya as in winter talaga, pa-spring na yung weather. Pero naka-jacket pa rin tayo kasi I think positive 10 degrees Celsius yung weather today. Pero wala pa rin mga dahon yung mga puno, maliban lang sa mga pine trees kasi sila lang yung mga nakaka-survive sa winter. Mga pine trees lang. So, yung mga dahon ng mga puno sa likod, dry pa rin talaga. So, ganito yung nangyayari tuwing pa-spring na dito sa Canada. Medyo makulimlim kanina ng konti, pero gumanda. Gumanda yung araw. Andun pa rin talaga yung bahid ng ng winter. Malamig ng konti yung hangin, pero hindi siya yung as in sobrang lamig na. Katulad ng February and January na winter, yung may snow talaga. Yung bang lalabas ka lang ng bahay, para kang sinasampal ng yelo, ng ice sa mukha, o kaya sa buong katawan. So, ganun ko i-describe ang winter dito sa Canada. Paglabas mo ng bahay, mamamanhid buong katawan mo dahil sa sobrang lamig. And ngayon, officially, well, hindi pa naman official pero pa-spring na yung weather, natunaw na yung mga snow, nakakapag-unwind na tayo sa labas, nakakapag-adventure na in a way. At dahil nga maganda na yung araw, maganda yung paligid, anong tawag doon? Nakakapag-connect tayo sa nature in a way. Kasi hindi naman to as in forest talaga. Alam ko medyo mapuno sa likod pero nasa park tayo ngayon. May mga wild squirrels. Sana hindi nila tayo istorbohin dito. At syempre, may bago tayong ayun ang ganda ng sinag ng araw. Medyo inaanggulo ko ng konti kasi nahaharangan ng anino ng puno. So, okay. So, maganda yung spot ko dito. So, ayan. Nagpakita na yung haring araw dito sa Canada. And maganda. Halos nagsilabasa na yung mga tao. Naglalakad sila sa park ngayon. Ako lang yung nag-film dito. So, paano mo nga ba malalaman kung true love ang isang relasyon? True love? Ang ganda namang topic yan. True love. Feeling ko, hindi ba sa movie lang yan? Hindi naman. Hindi naman ako bitter. So, panigurado, in real life, madami pa rin nakakahanap talaga ng true love. Kaso kasi, sa panahon ngayon, hindi ba karamihan, parang mas madami yung fake love kesa sa true love. Hindi ko alam, yun lang yung I guess nakikita ko online. Paano mo nga ba malalaman kung true love na yung pag-ibig mo? So, una, I think kung paano ka itrato ng tao. It doesn't matter kung lalaki ka or babae. Kung ano yung trato ng partner mo sa'yo, doon mo malalaman kung true love na nga ba. Yung hindi ka mapapa-question tuwing gabi kung nag-cheat ba yung partner mo sa'yo, genuine ba yung hangarin niya sa'yo, yung mga ganong bagay. So sa tingin ko, sa actions ng tao, dun ka dapat bumase. Kung true love nga ba yung pinapakita niya sa'yo, 'di ba? Kailangan ma-realize mo in some point kung genuine ba talaga or real yung trato niya sa'yo. Mag-pay attention ka sa mga small details. Like for example, alam ba niya yung birthday mo? 'Di ba? Baka yung mga ganong klaseng bagay pa nga, hindi niya alam. So, kung ganong mga bagay nga na sobrang simple in a way, hindi niya maalala, hindi niya alam yung anniversary niyo. So, sa tingin ko, doon ka na talaga mapapa-question kung true love ba ito. Kasi pwede ring alam niya lahat ng mga bagay sa'yo. Ano yung favorite color mo, ganyan. So pwedeng alam niya lahat yung pagkatao mo. Pero deep inside, hindi naman ganun ka-genuine yung pagmamahal niya sa'yo. Kasi lalo na sa panahon ngayon, 'di ba? Pwedeng napaka-genuine ng turing sa'yo ng isang tao. Pero deep inside, iba pala yung motibo niya. I think napaka-serious na question ito. Paano mo nga ba malalaman? Kasi pwedeng yung actions niya napaka-genuine, napaka-healthy naman nung relationship nyo. Kasi lalo na ngayon, ang dami ng mga TV shows about sa mga relationship, sa kung gaano ka-toxic din yung isang tao, 'di ba?
Pwedeng ipakita niya lahat ng good sides niya sa'yo. Pwedeng napaganda ng turing niya sa'yo. Top tier siya na lalaki. And then, deep inside pala, iba yung hangarin niya. Sa tingin ko, nasa tao yan eh. Nasa sa'yo dapat as a partner niya. So, ikaw dapat yung makakapagsabi kung true love nga ba yung ipinapakita niya sa'yo. Diba? Kailangan mong maging attentive. Ngayon, yung sabi ng iba na mararamdaman mo naman daw kung true love na nga ba yung ipinapakita ng tao sa'yo, pwedeng mag-work siya. What if sobrang manhid mo na tao? And then, yung nakikita mo lang is yung good sides niya. Magandang traits lang niya, yung magandang personality ng taong to. Pero in a way, hindi mo pa nakikita yung bad sides niya. Pwede ka nga niyang titigan eh. Pwede kang titigan ng isang tao and then sabihin niyang, I love you so much, genuine yung love ko sa'yo. Pero behind closed doors, hindi maganda yung turing niya sa'yo. Pero I think, yung isa sa mga pinakamabisang paraan para malaman mo kung true love nga ba yung pinapakita ng isang tao. Let's say tuwing magkasama kayong ganyan, masaya ba siyang kasama ka? Genuine ba yung smile niya, yung tawa niya? Diba? So I think dun mo siya makikita talaga tuwing magkasama kayo. So feeling ko, kasi kahit gaano pa kagaling na mag-manipulate yung isang tao, makikita at makikita mong, ginagamit lang pala ako neto. Yung parang ganun. And at the same time, kung genuine talaga yung love niya sa'yo, feeling ko, mararamdaman mo din talaga eh. Hindi ka magkakaroon ng doubt tuwing gabi, mapapaisip ka, real ba yung love niya sa akin, yung ganon. Feeling ko mawawala yun eh. Once na napunta ka sa healthy na relasyon. Yung bang mapapasabi ka talagang, true love na to. So I think yun dapat eh, sa kilos ng tao, sa paano kanya itrato. So sa akin, kailangan mong ma-figure out, kumbaga makilala mo talaga yung partner mo. Yung magkaroon ka ng sixth sense na sinasabi. So, nasa tao pa rin dapat, nasa sayo. Kailangan mong ma-feel yung genuine, yung real love. Gaya ng sabi ko kanina, mas madami na yung fake love kesa sa true love. Ang hirap niyang hanapin din in a way. Kahit nga maging genuine ka sa taong to, kahit ipakita mo yung good sides mo, pwedeng bandang huli, hindi pa rin niya ibibigay yung respect, yung love na binigay mo, 'di ba? Ganun talaga, ganun yung buhay. Feeling ko kailangan mo na lang tanggapin na may mga ganun eh. May mga hindi talaga mabuti yung heart nila. Yung sinasabi nilang don't let your guard down, napaka-importante din nun sa isang relasyon eh. Or else take advantage ka din nila. Be a lovable person. At the same time, kailangan mo ring maging attentive na partner. So hindi ko alam kung may natutunan ako sa usapang yon. Kasi nga halos lahat ng tao, mas madami pa ata silang experience na fake love, ganun, kesa sa true love. And yun yung nakaka-bad trip minsan eh. Kasi nga sa sobrang dami mo nang na-experience na toxicity sa isang relasyon, ni hindi mo na alam paano mo nga ba malalaman kung true love na yung na-experience mo. Anyway, I believe na andun pa rin yun eh. Andun pa rin yung true love sa isang tao. Kailangan mo nga lang hanapin kung sino. Kailangan huwag kang mag-settle for less, sabi nila, diba? Tsaka bakit mo naman gugustuhin na hindi na nga maganda yung turing sa'yo ng tao, pagiging loyal ka pa rin, mag-stay ka pa rin sa relationship na yan. In conclusion, hindi ko lang kung paano siya i-summarize. Pero siguro, yung bang maging attentive ka na partner at the same time, huwag ka rin maging manhid. So, feeling ko it exists pa rin yung true love. Kailangan mo nga lang siyang hanapin din eh. Huwag kang mag-settle for less. Yun yung conclusion. Wala akong natutunan sa walang kwentang usapang yon, but maganda yung usapan about true love. Meron na rin akong experience sa true love. But, mas madami talaga yung fake love, I guess. So anyway, dito na magtatapos ang ating walang kwentang usapan. Kanina sinabi kong medyo makulimlim, which is, ayun na nga, medyo makulimlim yung weather ngayon. Pero yung hangin is malamig pa rin eh, pang winter pa rin talaga siya. So anyway, hanggang sa ating next na walang kwentang usapan, nandito pa rin tayo sa Calgary, Canada. Ano yung kwentong true love mo? Bye!